chapter 6, verses 11 to 13. Nakikita niyo po ba? Sa laki po niyan, sigurado po hindi niyo nakikita yan. Okay, sabi dito, sige nga po, Dear Corinthians, I can tell you how much I long to enter into this wide, open, spacious life. We did not fence you. The smallness you feel comes from within you. Your lives are not small, but you're living them in a small way. I'm speaking as plainly as I can with great affection. Open up your lives. Live openly and expansively. Okay, the Lord bless the reading of His Word. Now, sabihin mo sa katabi mo, pwede na tayo mamupo. Very exciting at very challenging po ang topic natin ngayong umaga na to. You know, pag pumupunta tayo sa church, ang highlight lagi po is the preaching of the Word of God. At rest assured, pwede ko kayo makatiyak na talagang salita ng Diyos is sound, doctrinal, biblical, at pinag-aaralan, pinaghahandaan po talaga natin ito. Alam niyo po, sabi po ni Bishop Eli, noon nung wala pong internet, a pastor prepares his message for almost 50 hours. Kasi wala pa pong internet noon. Can you imagine po, ang isang pastor, ang paghahanda po niya sa kanyang mensahe, umaabot po ng 50 oras. Kalaunan po, may isang pastor na nagsabi na, I am preparing my sermon to deliver every Sunday for about 25 hours. Ako po, nagsisimula na po ako maghanda as soon as I finish preaching every Sunday, yung idea nandun na kagad, and then I keep on reading books and even Bible verses during my devotion so that meron po akong maihanda para doon. Alam nyo, madali hong mag-preach, pero yung ipamuhay mo ang yung sinasabi at sundin, gawin mo ang yung tinuturo, yun po yung pinakamahirap. I always say this sa mga preacher assigned po natin sa mga prayer gathering that there are 3 components of a good preaching. Yun pong tinatawag natin na logos, using the Word of God. Yung Word of God, paano mo siya ginamit, paano mo siya pinag-aralan, that's one of the component of a good preaching. Pero pangalawa, not just the logos, but also the pathos. Pathos means how you deliver it. Yung pong emotion, delivery, yun pong intonation, yung voice, yung kahandaan ng pagsasalita, isa rin po sa major components of an effective and powerful preaching. So una po, logos, how you handle the Word of God, biblically, soundly, and rightly, ayon po sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa, pathos, yung delivery, yung the use of emotion, how you share the gospel. You don't just preach monotone. Pero yung pangatlo po, yung tinatawag nating ethos, how you live the Word of God. Ethos came from the word ethics. Ibig sabihin po noon, hindi lang mahalaga na nagsishare ka ng gospel, nagsishare ka ng Word of God. Mahalaga din na ang buhay mo ang nag-i-interpret, yung po mismo ang hermeneutics ng iyong mga sinasabi ayon po sa salita ng Diyos. I'm saying that because ang topic po natin ngayong umaga na to, pwede bang pakitaasan lang ng konti para hindi ako sumigaw, is how do we overcome the limitations of poverty. Alam niyo po, ang pangarap ko po ay hindi tayo mabuhay sa kahirapan. Alam niyo kung bakit? Mahirap mangaral ng kasaganaan, ng biyaya at grasya ng Diyos kung ang itsura at kilos at isip natin ay dukha. Lagi ko po itong sinasabi na hindi natin kasalanan kung tayo ipinanganak at nabuhay sa panahon o sitwasyon na mahirap, pero yung wala tayong gawin at kamatyan po natin, ang kahirapan ay isang malaking kahinaan at kasalanan. Of course, wala ho yun sa Bible, yung sinabi ko pong yun, pero I think nandun po yung idea na yun eh. At alam niyo po sa Bible, ang poverty is a curse. Ito ho ay isang uri ng sumpa na kung minsan po iniyayakap natin, imbis na atin po itong harapin at subukang baguhin sa ating mga buhay. Poverty is one of the problems all over the world. Alam niyo po, you would think na sa US wala na pong mahirap, sa Canada, sa Australia, sa England, sa UK. Hindi po. Ang poverty po ay walang pinipiling tao. Lahat ng bansa, kahit gaano kayaman, meron pong bahagi na tinatamaan at nakakaranas ng kahirapan. In fact,
Sa sobrang seryoso po ng topic na poverty o kahirapan, ito ho ay kinonsider as one of the global giants. Pag sinabing global giants, ito ho daw po ay kasama sa 5 na mga higanteng problemang kinakaharap ng ating bansa at nakakaapekto sa buhay ng bawat tao. Isa ho doon yung illiteracy, kawalang kaalaman, spiritual emptiness, self-centered leadership. Hindi ko nababanggitin ng lahat, pero isa ho talaga sa highlight, bakit magulo ang ating bansa? It's because there is extreme poverty. Sabihin nyo nga po, extreme poverty. Para sa akin, poverty is a great restrictor in life. It limits you. Alam niyo po ba mga kapatid, na kapag ikaw ay mahirap at wala kang pera, wala kang resources, wala kang boses, at wala ka ring impluensya sa iba. Tama? Magbibigay lang po ako ng ilang mga pictures or memes about poverty. Ang sabi ho dito, medyo nakakatawa pero totoo to eh. I officially declare myself now as persona non quarta. Sino ho dito, hindi ka persona non grata, kundi wala ka talagang pera. Dinideklara ko that I am persona non quarta. Ang sabi pa po, ang sahod sa Pinas ay 600 pesos per day. Tama po ba yon? Ang sahod sa Europe, 6,000 pesos per day. Hindi ka mahirap, nasa maling bansa ka lang daw. Do you agree? Hindi daw po tayo mahirap. Nasa maling bansa lang po tayo. In a way, mukhang may katotohanan po yan. O bagamat yan po'y pabiro ng konti. Ang sabi po ng isang nagtatrabaho, akala ko dati pag nagkatrabaho ka na, ay marami ka ng pera. Hindi pala. Sakto lang pala para hindi ka mamatay. Sino po nakaka-relate po dito? Pangarap po natin, magkapera, magkatrabaho, pero yun pala, nung nagkatrabaho ka, sakto lang para hindi ka mamatay. Ang sabi ng isang binata, ang laking tipid pala pag wala kang pera. Do you agree? Malaking katipiran kapag wala kang pera. Nakakatawa ang mga memes na to, but when you don't have resources or money, really, you feel limited. Pero mga kapatid, poverty does not only mean you lack resources. Ang sabi po ng isang revolutionary, poverty is the parent to revolution and crime. Kaya may mga pag-aalsa, may mga welga, pag-aaklas, at kaya po talamak ang krimen dahil po sa extreme poverty. At ang kahirapan po ay ang major tool na kinakasangkapan ng mga masasamang loob at masasamang tao. When we think of poverty, we think that poverty is being hungry, being naked, and being homeless. Pero alam niyo po ba, hello, poverty could also mean you lack understanding and you have a misplaced priority. Ulitin ko po yon. Poverty is not just being naked, homeless, or being hungry. Poverty is also you lack understanding, kulang ka sa pagkaunawa, kaya as a result, meron kang mga ginagawang mga maling aktibidades o priority sa iyong buhay. Kaya ako po ito sinasabi dahil meron po akong natuklas ang 3 uri ng poverty. Yung una po, yung tinatawag po nating financial poverty. This is a hand problem. Alam niyo po, yung bihira kang makahawak ng pera. At kung sakali makahawak ka ng pera, ang bilis pong mawala kagad. Totoo nga ang sabi sa Bible na ang pera po ay parang ibon o agila, mabilis lumipad. Maya't maya nakikita mo, pagkadakay biglang nawawala. So ang una pong uri ng kahirapan o poverty is financial poverty, hand problem. Pero ang pangalawang uri ng poverty, mas matindi to, the spiritual poverty. This is what I call heart problem. Meron ka, pero ayaw natin. So you see, I told you kanina that poverty is not just being homeless, being naked, and being hungry. Poverty is when you lack true understanding
and you have a misplaced priority in your life. Ang pangatlo po at mas matindi po na uri ng kahirapan, hindi spiritual lang kundi mental poverty. This is I considered as head problem. Ito yung mga tao na alam nilang meron sila, pero lagi nilang iniisip, wala. Amen? Meron niya pong kasabihan, I act poor, you look rich, we're both liars. I act poor, you look rich, we are both liars. Sinungaling tayo pareho. Nagkukunwari tayong mahirap, nagmumukha tayong mayaman, kaya sa dulo po, nagsisinungaling po tayo at nabubuhay tayo sa isang maling uri ng pamumuhay. So, ang tatlong uri ng kahirapan na gusto ko pong sirain, biyakin ngayong araw na to, by the help and grace of the Lord, is financial poverty, spiritual poverty, and mental poverty. Ang sabi po ni Nelson Mandela, overcoming poverty is not just an act of justice, or a gesture of charity, but it is an act of justice. Nang ibig sabihin po, isang makatuwiran ang pagsira at pagbuwag at pagsalungat sa mentalidad na lagi tayong wala. That is according to Nelson Mandela. Alam niyo po, you will be amazed because not all poor people think that they don't have anything. Hindi lahat ng mga mahihirap na tao ang nag-iisip na wala sila. But those who think they lack and need more of things will stay poor forever. Ulitin ko po, not all poor people think that they don't have anything. But those who think they lack and need more of things, greediness, pagiging kahaman, will stay poor forever because there is no end in accumulating and chasing after material possession. That is, my friend, the worst kind of poverty. The worst kind of poverty is poverty mindset. Why? Because it leaves you focusing on all the things you don't have when in reality, you probably already have everything you need. Grabe, no? Matindi po pala, no, yung poverty mentality. Minamaliit natin yung bigay ng Diyos na malaki na sa iba at pinalalaki natin yung kawalan samantalang meron naman talaga. That is the worst kind of poverty. Now, hindi ko po alam kung magkanong laman ng wallet o ng bulsa mo ngayon. But let me just say this, mga kapatid. You are rich because God gave everything to you for you to be blessed. Palakpakan niya po natin ng ating Panginoon. There is sufficiency in the world for man's needs. Hindi nagkukulang ang mundo sa lahat ng pangangailangan ng lahat ng tao. Pero pagdating sa pagiging gahama ng isa o dalawa, kakapusin po ang mundo. If you are greedy, if you think na lagi tayong wala, kahit ang resources ng buong mundo ay kapos palagi. And then, empty pockets never held anyone back. Only empty heads and empty hearts can do that. Actually po sa totoo lang, hindi tayo napipigilan kasi walang laman yung bulsa natin . Kaya tayo napipigilan kasi mali ang laman ng kaisipan at pananaw natin. Alam niyo kung bakit? Lagi nating iniisip na para makakilos tayo, para may magawa tayo, kailangan nating maraming pera, kailangan nating yumaman. I heard this sometimes, sabi niya, Pastor, pag yumaman na po ako, Pastor, makakatulong pa ako dyan . You don't have to be rich. You don't have to have an abundance for you to be able to become a blessing to other people. Di ba? Sino dito, anak, sinasabi mo lagi sa nanay mo, Nay, pagka nag-aaral pa lang po kasi ako ngayon pagka ako'y graduate na, matutulungan na kita. You can help not just in material things. Amen? Kaya nga po, hindi tayo napipigilan kasi empty yung mga pocket natin. Napipigilan tayo. Bakit? Empty yung heart natin. And empty yung kaisipan po natin. Karamihan ho sa inyo, alam niyo po ang kasaysayan at kwento ng church na to. We're never rich. Hindi ho tayo milyonaryo, wala tayong pera. But hindi tayo nagpapigil dahil wala lang po laman ng ating mga bulsa.
Alam niyo po, ang isang bagay po na sagana po tayo. Sagana po ang ating kaisipan sa mga pangako ng Diyos at sagana po ang ating puso sa pagmamahal at sa pagmamalasakit sa kanyang iglesia. Kaya ko po sinabi to dahil may isang church na nagbigay ng ganitong klase at uri ng halimbawa. Ang sabi po sa Bible, nakaranas sila ng kahirapan. No, not kahirapan kasi ang ginamit na term, they experience extreme poverty. Sobrang hirap. And yet, they were never restricted and limited. They were able to overcome the curse of poverty. Ang tinutukoy ko pong iglesia ay yung 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5, the Macedonian church. Ang sabi po dito, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5, now, I want you to read it with me. Come on, let's read this. Go. Now, I want you to know, dear brothers and sisters, sabay-sabay tayo, what God in His kindness or grace has done through the churches in Macedonia. They were being tested by many troubles, and they are very poor. Can you imagine, mga kapatid? But they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Can you see the contrast? They are poor, they are being tested, but they are filled. Their hearts are not empty. Their hearts are full of gratitude. Verse 3, for I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. Wow. And they did it of their own free will. Come on, sabayan niyo pa ako. They beg us again and again. They even did more that we had hoped. For their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. Basahin po natin ito sa Tagalog kasi mas maganda po ang pagkakatranslate. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Now let me ask you a question. Is poverty the real problem sa buhay ng tao? No, I don't think so. It's not our empty pockets that held us back. You know, sa mga negosyante po dito, you have a good news right now. Hindi pera ang problema mo ngayon. Ang problema mo ngayon ay kailangan makita mo at makita natin kung ano ang revelation ni Lord sa buhay po natin at this very morning sa buhay po natin. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, hindi pera ang problema natin. Parang hindi yata kayo naniniwala. Kasi nga po, na-condition ng isip natin na kailangan ang magsusolve sa problema natin, pera. But according to this verse, ang problema po ng Macedonian church, hindi pera. Hello? Ang problema ng Macedonian church, hindi yung pag-uusig, hindi po yung sobra at matinding kahirapan. Hello? Ang problema po ng Macedonian church, ay kung paano sila papayagan ni Pablo na magbigay kahit sobra silang hirap at matindi ang kanilang pinagdadaanan. Yun po ang matinding problema na kinaharap ng iglesyang ito. Isn't it a good problem? Why is it that we keep on making and producing wrong problems when that's not the right problem? Bakit lagi tayo nag-iimbento ng matitinding problema, samantalang ang church na to, hindi nila iniisip ang problema mo dahil hindi naman talaga yun yung problema. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam mo ang problema mo ay yung problema mo. Ang problema po natin ay kung paano po tayo mag-isip. Now, who are this Macedonian church? Di ba na idea? This Macedonian church is the Philippian church. Because Philippians was founded
by King Philip of Macedonia. Alam niyo po ba kung sino si King Philip? Siya po yung tatay ni Alexander the Great. And Philippians is considered as the little Rome. At dahil nandoon po ang kolonya ng Roma, they were experiencing harsh treatment from the Roman soldiers. They were experiencing persecution. Sila po'y pinipigilan na magtrabaho, sinasara ang kanilang access para kumita ng malaki, nandun pa yung pag-uusig. Napakahirap po maging Kristyano during that time sa mga Macedonian churches. And yet, when Paul called a challenge, can you give to the church? Can you help these people who are being persecuted? They begged Paul many, many times, please allow us to help and become a blessing even though we are experiencing extreme poverty. This church is also called the church worth talking about. Ano, alam nyo, that's my prayer, that's my dream, na dumating yung panahon na ang simbahan po ng Zion Christian Fellowship Baliwag ay matatawag na isang simbahan na hindi pwedeng palagpasin sa kwentuhan. Hindi dahil pinagkukwentuhan po natin ang kahinaan natin, ng pastor, ng mga miyembro, ng mga wala tayo dito, kundi ang pagkukwentuhan ng mga tao na nakadalo dito, iba po ang kilos ng Zion Christian Fellowship Baliwag. Have you been to SBBC Church? You know, last Monday, alas 9 hanggang alas 11, I was invited to have a basketball fellowship. Gabi po yon, with their leaders. And we keep talking about their journey na hindi kinuwento po ni Pastor. I was so blessed. I was so amazed. Kasama po yung paglalaro doon, na-realize ko po, meron pa pala kung hindi nakita na kwento. And I shared this story to our pastors last Thursday sa aming pastors meeting. And then they were so blessed. Sabi ko, this is the church that we're talking about. Amen? Kung meron man bang dapat pagkwentuhan mamaya sa ating pong pagkain, saan man tayo kakain, ay kung paano po ang simbahan po natin ay magagaya at matutulad sa church ng Macedonia. Amen? Persecution, famine, overpopulation, sobrang taxation were just some of the challenges that they encountered, yet they were able to rise above the situation. They become an exemplary church through the act of kindness and generosity. Grabe. True poverty, therefore, is not being rich in life, but being rich toward God. Sorry, mali. True riches pala yan. Is not being rich in life, but by being rich toward God. To become truly rich, money is just a tool, not the goal. Dahil ang totoong goal natin, freedom, kalayaan. You know why did I share to you the story kanina madaling araw that I keep on checking our church? My prayer na ma-break po natin ang nakakapagod po na sitwasyon na yan. Na dumating po yung time, hindi na tayo nangungupahan, dumating po yung time na malaya na po tayo sa upa at malaya na tayo sa pangamba na mayroong papasok. Bakit? Dahil pinagkalooban po tayo ng isang sarili nating church na secured at pinagpalat mas malaki kesa po dito. Alam niyo po, hindi po ang pagyaman at pag-iipon na madami. Kaya ang church po ng Zion Christian Fellowship Baliwag, hindi ho tayo nag-iipon ng maraming pera sa bangko at di natin ginagalaw. We're using it sa operational ng ministry. Hindi tayo nag-iimpok. Pastor, bakit hindi kayo nag-iimpok? Tanungin niyo ko, ba't di tayo nag-iimpok? Wala namang iimpokin eh. Lahat nagagastos eh. Lahat ginagamit sa ministry. Amen? Marami nagsasabi, ang pag-iimpok ay siguridad. Alam niyo kung minsan po, tama din po yun, pero kung minsan po, that's lack of faith. Inuunahan mo na ang Panginoon. Can you imagine ang isang resources na pwedeng maging pagpapala para sa isang gawain, para sa mga taong nangangailangan, hinahayaan mong gamitin po ng mga bangko. Sana hindi ako marinig ni Ma'am Cecil sa baba. Para i-invest po nila. Freedom not just from poverty but from greed and materialism. Question.
Do you consider yourself as a poor person? Di ba meron tayong tawag, di ba? Mahirap ba kayo? Middle class? And then, rich. Sa tatlong yun, nasaan ka? Sabi ng iba, middle. Sabi naman ng iba ay mid-middle. May middle na, may mid pa. Sabi ng iba, palagay ko, pastor, mayaman na ho ako. Nakakain ko na ito. Meron akong kaibigan, kumain po sa restaurant na ang pangalan ng restaurant ay Wolfgang Restaurant. Alam niyo ho ba yun sa Wolfgang Restaurant? Ang steak po is 19,000 pesos. Steak lang po siya. Sabi ko, pambihira. Paano mo kakainin ang 19,000 na steak? Ang sabi ni Pastora, sa mahirap, malaking problema ho yan. Sa mayaman, hindi nila iniisip yan. Amen? Pag mahirap tayo, lagi natin problema yung presyo. Sa mayaman, hindi nila problema yon. Ang problema nila, saan sila kakain? Because price is never a problem. Amen? Pero, a rich man without God is just a poor man with money. Huwag kayong mainggit doon sa mga kumakain. Nandun. Dahil ang isang mayamang tao na walang tunay na pagsunod sa Diyos ay isang totoong mahirap na may pera. Nagkataong may pera lang siya pero sa mata ng Diyos, hindi talaga siya mayaman. So, how do we overcome poverty? The Macedonian way. Sino ho dito natututo sa amen po? Number one, we can overcome poverty through the grace of God. By the grace of God. Anong sabi po sa verse 1? I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness or grace has done through the churches in Macedonia. Grabe po, kaya ho pala sila ganon, kaya pala sila generous, kaya pala sila hindi nalimitahan ng kanilang sitwasyon, ng kanilang kondisyon. It's all because the grace of God. Everybody say the grace of God. You know, the grace of God is one of the most important theme or topic in the Bible. Do you believe? Do you agree? But it is also one of the most confused and abused topic in the Bible. Meron tayong church, di ko nababanggitin kung saan, na ang kanilang sinamahang mentor ay sikat at anak po ng isang senador. For some of you, maybe you have an idea. Doon sila kumukonekta, doon sila po nagpapaturo. Kalaunan po, most of their leaders nangawala sa simbahan. Alam niyo kung bakit? Because natamaan po sila ng tinatawag po na hyper grace. Hyper grace means you don't have to do anything. You don't have to obey, to pray. Most of their leaders don't even go to church. Why? Kasi, bakit ka pa pupunta sa church? Binayaran, minahal, pinatawad ka na ng Diyos. There is a truth to that. But God is requiring obedience sa ating buhay magpasa hanggang ngayon. Can you imagine, hindi ka mag-church? Ito pa po, ang isa po sa kanilang pinaniniwalaan, bakit ka nagpipray kay Lord, kay God the Father na nakaluhod? Tatay mo yan. Pag ikaw ba'y humihingi sa tatay mo, luluhod ka ba? Sabi ko, Pastor, in a way, yeah, there's truth on that. Because that's metamorphic attributes ni Jesus. Inahalin tulad niya yung sarili niya bilang tao para mas maintindihan natin yung kanyang katangian bilang Diyos. Pero ang sabi ko sa kanya, but always remember, God is not just your Father, He is the King of Kings and the Lord of Lords. And the Bible says, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord over our lives. Ang pag-aaral patungkol sa grasya o grace, there's no problem about that. But if we're going to use that as an excuse for not to obey the Lord and not, you know what? Grace is a tool. Grace is an instrument God is using for us to become Christ-like. Pero kung ang grasya po ay naglalayo sa iyo para hindi ka maging kawangis ni Lord at mahuhulog ka sa bisyo at sa doble karang Kristyanismo, that's not grace. That is extreme grace. Kaya very careful po ako dito pag nagtuturo po ako minsan ng topic about prosperity. I always connect it with obedience and right priority because we're not just following the Lord to be blessed. We're following the Lord with, whether we bless us or not,
We're doing this because we love the Lord no matter what. Amen? So, nasabi ko lang po yan because, ano pag isabihin ng grace sa Bible? Charis po, sa Griego, kesed sa Hebrew. Naku po, pag pinag-aralan natin yung topic na grasya, ang ibig sabihin po nito is this: yes, it's free, but it's never cheap. So hindi mo minamaliit, binabalahura ang isang grasya na binayaran ng Diyos ng sobra-sobra. Parang ganito, pinag-aral ka, libre, may nag-scholar, nagpondo sa'yo, pero wag ka namang magbulakbol. Kasi totoo, libre sa'yo yan, pero may kaakibat yan na responsibilidad sa'yo dahil may nagpaaral sa'yo. Do you get me, mga kapatid? Yes, ang tatay mo, ang nanay mo, yung mayaman, may privilege ka, may access ka sa kanyang ATM, but you don't spend it lavishly. Why? Kasi in a form, in a way of gratitude, you're gonna use that money in order to please and honor your parents. That's kesed. That's not just charis. Di ba? Yes, it is unmerited and undeserved, but it is also transforming that enables us to grow more like Christ. Why am I saying this, mga kapatid? Now you will get the idea of how and why this Macedonian church act this way. Bakit ganito sila kumilos? Na kahit walang nagtuturo sa kanila, and during that time, this time, si Pablo nakakulong. Walang preacher sa kanila na nagsasabi, walang life group leaders na sabi sa kanila, you do this, you do that, you help, you live out your grace, your faith in the Lord. No, they understood what it means to receive the grace of the Lord in their life. And one of that is becoming like Christ, becoming generous and generous giver to those who are in it. Talo ho tayo ng simbahan na to eh. Bakit? Wala ho itong access sa YouTube ng mga libro, pero ang galing sa application. You know what? Meron pong term na ginagamit, living out your faith. You don't just accumulate more and more lessons and teaching or theology about the Bible. You must live your faith. You must express it in a very practical way, in a way that would honor the Lord and would draw people towards Jesus. In a right way. In a biblical way. Alam niyo, delikado ho sa amin ng mga theologian, ng mga Bible School seminary graduate. Una, yung pride at kayabangan. Pangalawa, yung kulang sa application. And I'm very watchful, mindful, because I am candidate of doing that. Lagi kong binabantayan yung sarili ko na hindi lang ako mapuno ng kaalaman, ng mga narababasa, natututunan ko, kailangan makita mismo sa buhay ko. Because you know what? What you read, and even the Bible, the interpretation of what you read is your life. Your life is the hermeneutics of what you read. Hermeneutics means the interpretation of the Bible. You don't interpret the Bible according to what you say or understood about the Bible. You interpret the Bible to other people in the lens of your obedience and submission to our God. Hello? Grace, sa acronym ng grace is God's riches at Christ's expense. Ito ho yung sinasabi ko na grace is free, but it's never cheap. How do you honor your parents kahit wala na sila? By living according to what they wish you should live your life. So in a way, physically, hindi natin kasama ang Diyos ngayon, unlike the disciples, kasama katabi nila. But we honor grace or God's grace by living according to what God intended for us to live. We live in obedience sa harapan ng ating Panginoon. Alam niyo po, God's grace is not only amazing, it is abundant. That is too much not for you to share to other people. Hindi mo kailangan maging mayaman para sabihin na hindi mo natanggap ang grasya ng Diyos. You know, yung makagising pa ako ngayon, makapag-preach kahit na antok ako, that's God's grace. I have the excuse na hindi pumunta dito sa church at magsabing matulog na lang ako. But what I'm doing right now, how I do it, is all about the grace of God. Grace makes you generous, not stingy. Amen? The grace of God teaches not just to freely receive. Yun yung problema minsan eh. Ang problema ng extreme grace, you always receive.
Partly, that's the other side of the coin. But the other side of the coin is, when you experience the grace of God, it also teaches you to freely give. To freely give. Because grace is not a one-sided topic. Yes, it is charis, but it is also kesed, God's unfailing love. So when we say God's unfailing love, we imitate that kind of love. Hindi tayo pumapalya. Bagamat may time nagkukulang tayo, but we try our best to show to the Lord and to other people that we possess that unfailing love, that faithfulness toward the Lord. Amen? Kaya nga po ang prayer po ni Pablo, kung paano po ang simbahang ito ay naintindihan nila ang grasya ng Diyos, naway maintindihan nyo rin po kung anong ibig sabihin ng grasya ng Diyos. Can you imagine yung mga pagkakamali natin kahapon nung isang araw? Kung lahat po yon kinount ni Lord, tapos ginamit po niya yon na dahilan para hindi ka bigyan ng buhay ngayon, wala ka ngayon dito. So knowing na gano'n ang grasya ng Diyos, that's how it operates. Can you not become generous in serving the Lord? Knowing na lahat pala na meron ka ngayon. Yes, ikaw ang nagtrabaho, pero saan mo kinuha yung lakas para makapagtrabaho? Galing kay Lord. So how can you become stingy and not become generous? If you know that you are a recipient, when we say recipient, tagatanggap ng grasya ng Panginoon. Naalala ko po may isang taong tumulong sa akin. Nung time na ako hirap na hirap nung college, sabi ko, then how can I repay you, bro? Alam niyo, sabi niya, don't repay me. Don't look after me. Pag nagkatrabaho ka na, wag mo kong hanapin. Pay it back to other students who are experiencing just like you. What I get and receive from that person, anonymous, is grace. But my response to that grace is to pay it to other people who need the same grace. Ganito po ang pinakita ng Macedonian Church. Pag ito po naintindihan ng mga churches, we can become unstoppable. Kasi kagaya po ng SBBC Church, hindi problema ang pera eh. Hindi yun yung problema eh. Ang problema po natin, yung ating mentality at yung ating heart capacity. Pasensya na kayo, pag ang pastor nyo po ay matagal na sa church, ganito ho mag-preach. Bakit? Mahal na mahal lang po talagang simbahan po natin. Wala na hong ibang alam na simbahan na pinag-aalayan namin ng buhay at panahon, kundi ang Zion Christian Fellowship Baliwag. And I don't just want to be respected, I want to leave an impact na talagang makakapagpabago sa ating buhay as a church. Amen? Sabi po sa 2 Corinthians 8 verse 9, for you know the grace of God, the grace of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po to, that though He was rich, yet for your sake He became poor. Bakit daw po? So that through His poverty, you might become rich. Grabe, binigyan ka, tapos hindi ka namimigay? Anong tawag doon? Katakawan, ano po ba? Pagiging ganid. Anong sinasabi natin sa mga anak natin na pag binigyan natin, di namimigay sa kapatid? Anak, that's not good. Di po ba? Amen? Because nakita mo yung heart ko that I give this to you, then how come you did not imitate my heart? You were not able to imitate what I just did to you. So ganito po ang sitwasyon. Amen? Parang mabigat yung topic, no? Hindi lang po, Pastor, parang mabigat talaga. I trust you because you're a Christian. I know you for so long that you love the Word of God. And loving the Word of God does not only mean that you love when the preaching is all about what you care. You love the Word of God because even though it hurts, alam mong Word of God ito at ito yung nakakapagpabago sa buhay. Take away truth. It's easy to give grace to others when you recall how much you need it before and how many you receive from God today. Alam niyo bakit mahirap magbigay? Hindi mo naaalala gaano naging mabuti at mabiyaya ang Diyos sa buhay mo. Remember that mistake na nagawa mo na walang nakakaalam? God's grace po ang naghango sa iyo niyan. Remember that sin na hindi na-expose sa maraming mga tao, pero nakaligpas ka at ngayon po'y nakatatayo ka sa harapan ng ating Panginoon at sa harapan ng ibang tao? That's God's grace. Remember that need now. Nobody wanted to help you,
But somebody was used by the Lord to bless you para ma-connect ka, magkatrabaho ka, ma-bless ka, ma-promote ka. That's God's grace. Kaya madali pong maging generous giver if you could only remember how God has been gracious sa buhay mo, just like sa Macedonian Church. Pumalakpak nga po lahat ng mga nakatanggap ng grasya at habag ng ating Panginoon. Amen? You know, kahapon, kagabi, kanina madaling araw, kung may talagang totoong tao na nandito, we could have been killed or hurt. That's why si Babson, hesitante, tinutulak, Babson, umakyat ka na eh. Sabi niya, kayo po may pamalo ba't ako akyat? O nga naman, di ba? You know, yung makatayo po ngayon, really po mga kapatid, yung makatayo po ngayon na walang nangyari sa amin, it's all about the grace of the Lord sa buhay po namin. Amen? And same is with you. Sa dami po ng mga nangyari sa inyo, you would think, wala naman nangyari na pangit sa buhay ko eh. Sino ho dito makapagsabi, walang pangit na nangyari sa buhay mo this week? It's because the Lord is gracious, inilayo ka sa mga pangit. You could have experienced those tragedy, pero inilayo ka ng Panginoon. Kaya that's why minamaliit mo ang grasya ng Diyos. Bakit? Walang masyadong nangyari. Yun nga eh, kaya walang masyadong nangyari kasi binantayan ka, ginabayan ka, pinagpala ka ng Diyos, wala ka sa ospital ngayon. And for that, you need to become faithful and loving, obedient sa ating Panginoon. We can overcome poverty through gratitude. But they are also filled with abundant joy which has overflowed in rich generosity. Grabe po, no? Hindi lamang nila break ang limitation ng poverty. Sa mga nag-aaral po, I'd just like to say this, no? Hindi po yung kahirapan o pera ang problema po ninyo. Ang kailangan natin pag-aralan, how do we know the will of God and how we can obey God sa buhay po natin. Ma-overcome niyo po yan, mabibreak niyo po yan. Sa Tagalog, sa kabila ng kanilang paghihikaos, masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Mga kapatid, ito ho ay isang katotohanan that there is always to be grateful for. Always remind yourself that you are so blessed by God already in many ways. Huwag mong antayin na tumama ka pa sa loto, may mangyaring malaki, makapulot ka ng pera para sabihin mong, I have all the reason to thank the Lord. No! Lagi mong ipapaalala sa sarili mo, ikaw ay biniyayaan na ng Diyos ng kaligtasan, ng lakas, kaya ka nakatatayo ngayon. Yung position at standing mo kay Lord, hindi nakabase sa laman ng pera mo. Ang position at standing mo kay Lord, kaya ka tinatanggap ng langit, pinakikinggan ng iyong panalangin, kasi mahabagin ng Diyos sa buhay mo at nahabag siya at puno siya ng grasya para sa iyo. And why is it, no? Na kung minsan, bumababa ang pagtingin natin sa ating mga sarili. You know what? The Macedonian Church never experienced self-pity. Kawawa po kami, pastor. You know, if there's one thing na hindi ko pinost, yung ninakawan tayo. Una, for security reason. Pangalawa, I don't want them to feel and to look na parang nanghihingi po tayo. Kung meron pong makakaramdam that they feel that God is talking to them to help this church, our ministry, I believe that there are a responder to the grace of the Lord. You know what? I'm just saying this now. How you respond to the church is also your response to God's grace through the church. This church has been your family for 13 years. People are toiling, working to make sure na mapalapit ka kay Lord. So how can you not respond to grace, to God's grace, by not helping your church, your family? Amen? Gratitude is riches, complaint is poverty. That's true. Ang totoong kayamanan ay ang pagiging mapagpasalamat. Ang laging nagrereklamo ay totoong mahirap. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang reklamador. Sino ho dito, pagka yung ulam hindi gusto, pag ganito, may panahon, ang tao mareklamo talaga eh. Huwag kang mareklamo. Bakit? Ang totoong kahirapan ay yung pagiging mareklamo. Amen? Take away truth. There are two ways to be rich. Gusto nyo maging mayaman? Open-minded ba kayo? Hindi po ito networking ha. There are two ways to be rich. One is by thanking God too much, and the other is by complaining to God a little.
Kasi pag nag-complain ka kay Lord, yayaman ka sa material pero purita ka sa harapan ni Lord. Hindi ka magiging grateful at hindi ka magiging generous eh. Pero that is the kind of riches that God is not honored or pleased. Amen? Sabay-sabay nga natin basahin to. Grateful people are God's candidate for tomorrow's blessing. Sabihin mo nga sa katabi mo, kung gusto mo na pagpalain ka ni Lord bukas, magpasalamat ka ngayon. Amen? Sino nga dito mapagpasalamat sa grasyang natanggap niya kay Lord ngayong araw na to? Pumalakpak nga po at sumigaw ng Amen at Hallelujah! Alam niyo po, masakit sa ulo at sa tenga yung reklamo. Nanonood po ba kayo ng Tulfo? Nung una po, medyo masaya, no? Pero kalaunan po, meron kaming kapitbahay, paborito po niya manood ng Tulfo at binobroadcast po niya sa speaker niya na malaki. So no choice ka, kahit ayaw mong makinig, naririnig mo. So ano, sabi ni Tulfo, yung asawa mo, ganito, ganyan, oh. Sabi ko, parang alis muna tayo, punta muna tayo in church. Bakit? Nakakapagod. Amen? Sorry ha, yung mga favorite si Tulfo, okay lang naman eh. Kaya lang, puros reklamo eh. Amen? Ang sakit sa tenga. Amen ba? Sakit sa ulo pa, di po ba? Panghuli, we can overcome poverty through generous giving. Ano yung una? Through the grace of God. Pangalawa, through gratitude. Pangatlo, through generous giving. Verse 3, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot na kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko to sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Pero ang gusto ko pong verse dito is, dumana sila na matinding kahirapan at matinding pagsubok, ngunit sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad ng pagbibigay. Now, this is a total contradiction. Matinding pagsubok, sobrang saya na magbigay. Can you notice it? It's a contrast. At alam niyo po, usually we give generously if we feel good. Pero yung church na to, baliktad eh. Kung kailan po mas tumindi ang kanilang kahirapan, mas tumindi ang kanilang commitment at pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Alam mo po, ako po naniniwala ngayong umaga na to, na ang mas matindi ang pinagdadaanan, ang mas matinding nagmamahal kay Lord. Amen? Pag mas matindi ang sitwasyon mo, nag-amen si Lee. Tama ba yan, Lee? Pag matindi ang nararanasan natin sa buhay, matindi ang ating pinagdadaanan, mas nagiging matindi ang love mo kay Lord kaysa yung binibless ka at punong-puno ka ng pagpapala. Amen. I have a question. Sino po ang mas generous? Mayaman, mahirap? Siyempre, sa mga sinabi ko kanina, you don't want to be wrong. Sasabihin nyo yung mahirap. Baka ma-persecute po ako, pastor eh. No, hindi, sa pagkakaunawa nyo. Hindi, sa karanasan nyo po, sa kapitbahay nyo, mga tropa nyo, kaibigan nyo, sino ang mas generous? Yung may pera o yung minsan yung wala at may problema pa? In your experience, sino? Sino mas masarap magbigay ng ulam? Yung kapitbahay mong sobrang yaman, ang taas ng bakod, o yung kapitbahay mong wasak yung bakod, pero pag nagluto, pinamimigay lahat parang may feeding program? You're right. Kasi ang mas generous, yung walang-wala. You know it? You understand, mga kapatid? Ang reality, the poor give more and much. Because when they give the extra mile. Alam nyo, nakakalungkot, rich people give out of their disposal income, yung karampot lang, namimili pa. 20. Yung kamay po, may camera eh, alam kung ano bubunutin eh. Di po ba? Yung disposal lang, yung hindi sila masyadong masasaktan, but the poor give sacrificially out of what they only have. Mamaya po magbibigay tayo, makikita nyo po, mamaya pag uwi, ay hindi pala makikita, si Lord po makakaalam. Si Lord lang makakaalam kung magkano na lang natira sa bulsa natin. That's why the story about the poor widow's mite o yung kusing ng widow. Can I just say this, mga kapatid? Minsan po may pagtatalo sa mga churches na pinagpastoran ko. Sino pong top giver? Sino po yung number one? Sometimes, as Christian, we can be carnal and worldly in our thinking. Yan po yung number one giver eh. Yan po yung may pinakamalaking giver. Alam niyo po, ang totoong mas malaking magbigay,
ay yung nagbibigay lagpas pa po sa kanyang kinikita. Kahit wala na siya. For me, yan yung mataas na giver at mataas ang generosity level sa kanyang puso. Alam niyo kung bakit? Kasi po pag nagbigay ka, mula sa kayamanan at meron ka, pero may natira pa rin marami, that's not sacrificial, that's not generosity. Abuloy lang po yan eh, tip lang yan eh. Pero ang mahirap po, mapapansin niyo po, pag nagbigay sila todo eh. Bakit? Kasi po, sila'y generous. You see, I'm breaking the stigma here and the mindset na kailangan ko maging mayaman para maging generous. No, hindi po totoo yun. There are poor people who live generous life of giving because of good stewardship and service to others. Ayoko nang gumamit ng ibang example, but I'm gonna use our example, no? Tinitipid po namin yung sarili namin. May mga time, gusto namin kaming puntahan, hindi kami pumupunta doon. May mga time gusto namin kumain sa labas, nagagawa pa rin namin sa labas ng bahay nga lang. You know what? Because for you to become generous, you have to plan to become generous. Hindi ka makakapagbibigay pag di ka nagpaplano. You know, pag may gusto kang tulungan na tao, nagpaplano ka, nagbabudget ka. Tama po ba yon? At ganoon din naman po sa ating Panginoon. Question! Sa panahon na walang-wala ka, may utang kang dapat bayaran in tight financial time, should you be giving money to God, the church, and other people? That's a question. Bakit pa ako pa magta-tithes, Pastor? May babayaran pa akong utang eh. The answer is this. I don't know if you agree with me, if you agree with the word of the Lord. But answer, times are tight financially, but you feel a stirring in your heart to become a giver, then give. Alam niyo po, hindi excuse na may babayaran tayong utang para hindi tayo maging generous. Lalong-lalo na para hindi tayo mag-tithes. I'm saying this because the issue or topic about tithes and offering is an issue of obedience. An issue of your love to the Lord. Pag sumali ka sa paluwagan, hindi mo pwedeng sabihin sa nagpapatakbo ng paluwagan, pasensya na po kayo, may problema po kami. Kailangan mo maghulog. Amen? Tapos hindi ka naghuhulog nung ikaw na pong magwi-withdraw, sasabihin mo pasensya na po kayo, di man ako nakahulog, pero time ko na para kumuha. Magagalit po sila sa'yo. Marami po akong mga nakabasa dyan sa Facebook, binobroadcast, yung mga hindi naguhulog sa paluwagan. Sabihin mo nga sa katabi mo, sumasali ka ba sa paluwagan? Pastor, di ba ako sumasali sa paluwagan, sa pasikipan? The grace of God empowers us to do what is right when we have little. That's a very powerful reminder. Lagi niyong tatandaan yan. Pag may gusto kang gawin para kay Lord, dyan mag-ooperate yung grasya ng Diyos at magagawa mo yung mga bagay na hindi mo kaya para sa ating Panginoon. Amen ba? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? So let's close. How do we give like the Macedonian church? Number one, they give willingly, they give prayerfully, they give sacrificially, they give miraculously, they give persistently, and they give joyfully. When I read that kind of giving, I can only imagine that this is all about a response to God's grace. Wala na pong iba. There is no way na magagawa po nila ito kung hindi sa grasya ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang tithes and offering hindi na po nag-ooperate sa New Testament. Because this is New Testament that we're talking about. Sa New Testament, 10%. Sa Old Testament, 10%. Sa New Testament, it's all about the matter of the heart na. It's all about cheerful giving na eh. At alam niyo po, one Bible scholar says it's much higher than 10%. It's much higher than 10%. Their giving to God is called liberal giving, giving God par excellently. Grabe no? Hello? Sino dito sumama ka na sa pumunta ka na sa isang kasal, naimbitahan ka sa isang kasal, and then, alam mo yung nag-invite sa'yo, sobrang yaman o may pera. Sino dito nag-struggle ka kung anong re-regalo mo? Naisip mo, magre-recycle ba ako ng regalo? Hindi, pag binigay ko to sa kanya, baka di ako maalala eh. Lalo na kung malapit sa'yo, you want to give the best. This is what we call par excellently giving. If you can do that and think about that sa tao, how much more kay Lord? Kay Lord. Si Lord ang pinag-uusapan natin dito. Amen? Meron niyang kwento, di ba? May 2 pinto daw, pagpasok daw po niya sa
sa kasal, may nakalagay, kamag-anak o hindi kamag-anak, pasok siya doon sa hindi kamag-anak. Pinapasok naman siya. Pagdating ho doon sa dulo, bago makapasok sa kasalan, may nakalagay doon, may regalo o wala. Pumasok ho siya doon sa walang regalo. Pagbukas po niya, labasan na. Hindi pala siya pinasama. Wala kang regalo eh. Joke lang po yun, pero I think nabasa nyo na po yun. Tama? Hindi. What am I saying is this, no? Mahihiya ka. Alam niyo, marami ho akong mga sinusuot sa church galing po sa inyo ng mga bigay nyo. You know what? Pag tinitingnan ko po yung brand, yung halaga, sabi ko, wow, they did not just give me what they want. They give me what I want and what I like. Thank you po. Eh ako po, pastor nyo lang eh. Ito si Lord to. If you could think something great sa isang pastor o isang kapatid, kaibigan, asawa, ng isang mas mataas na pagbibigay, ito si Lord to eh. Amen? Itong Diyos ang pinag-uusapan natin dito. Lahat po na magpapasalamat kay Lord, pumalakpak at sumigaw ng amen. Si Lord po ito. Si Lord po ito, mga kapatid. Kung gusto nyo pong marinig yung iba pang mga sasabihin ko, umattend kayo ng second service mamaya. Madami-dami pa to eh. Sabi po ni Lord, huwag kang mag-worry anak. It is handled already. You would think that some poor people give recklessly abandon. No, hindi po reckless abandon. It's just that sobrang tindi ng tiwala nila kay Lord na sa araw-araw hindi sila pababayaan ng Diyos. Alam niyo ang problema pag lahat ay supported na at meron ka ng panggasta, kulang na yung tiwala mo kay Lord. Bakit? Ready na eh. Kaya mas masarap po talaga yung mga pag nagbigay at sumunod kay Lord, patay kung patay. Parang ito yung mga nag-church, paano na pag-uwi, mapagalitan tayo ni nanay, bahala na, isang paluan na lang. The Lord loves to surprise, delights, and bless people. I believe on that, mga kapatid. If you're a believer on that, obey the Lord. Because obedience is your job. The outcome is God's job. The best way to respond sa message na ito is to prepare our tithes and offering. At hindi po ako mapapagod magpasabi sa darating po na first week of December, we will have our groundbreaking sa ating lupa. We will give our first fruit. If you're thinking, how much will I give, Pastor? You pray according to the grace of God that you have received. Kung tingin mo mas malaki yung grasyang binigay ng Diyos sa iyo, you decide how much you will give. Amen? Pwede po ba tayong tumayo and let us pray? At habang tayo po'y naghahanda sa ating pagbibigay, kahit po silent music lang, hindi na po tayo kakanta. Soft music lang po siguro ang ating pong pakinggan. Bert, can you just play na lang ang music po? Siguro ay patugtog po natin yung something na, ayun yung walang imposible sa ating Panginoon, walang mahirap sa iyo. No? So let's get our tithes and offering because we're going to give it. Alam niyo yung iba po, pag nakabasa niyo po sa Facebook, nagtitinda sila ng mga damit, yung iba po ay ticket, yung iba po inuutay-utay na po nila yung kanilang first fruit. Bakit? Because they're planning to give it. There's no way you can give it sa darating na December kung bibiglain mo. Maganda huhulugan. Nagsimula kami February pa lang po, paputol-putol. And we're doing it not because we want God to bless us, but because we are responding to the grace of the Lord sa buhay po natin. Alam nyo, pag nalaman ko po at nalaman natin kung saan mapupunta yung binibigay natin para sa church natin, nakaka-excite. Kasi hindi naman po ito para sa isang tao lang. Amen? Sino ho dito love si Lord? Alam mo, lagi nating sinasabi, mahal mo si Lord, pero hindi naman natin siya sinusunod. Huwag po ganun. If you say you love the Lord, you obey the Lord. Amen? Can we just raise our tithes and offering? Taas po natin to kay Lord. Alam niyo po, habang nakataas po ang ating tithes and offering, sabihin mo nga, pera ka lang, mas malaki ang Diyos ko at ang kanyang pangako kesa sa iyo. Always remind yourself na ang perang ito galing kay Lord. At hindi to dapat ang nagpapasunod sa iyo, nagpapabago sa puso mo. Hindi to dapat ang nagtutwist how you understand the Bible, how you will obey the Lord. Because God's promises is bigger and greater than the money that we're holding right now. We obey the Lord no matter what.
We can overcome the limitations of poverty if we possess the grace of God, the gratitude, and the generous giving na ipinakita po ng Macedonian Church. Let us pray. Lord, how can we repay you, Lord, for all the things and the goodness that you have given to us? Paano po namin masusuklian ang grasya nyo na umaapaw? Hindi po gripo, kundi isang dam na rumaragasa, na hindi lang kami binasa, sinahuran, kundi pinalangoy sa ilog ng rumaragas ang grasya nyo araw-araw sa aming mga buhay. Paano ba namin kayo masusuklian, Lord? It is through responding right through the grace of the Lord. Lord, your grace is not just amazing, it is always abounding. Hindi nagkukulang, sapat lagi sa aming pangangailangan. Kaya Lord, kung kami man po'y magbibigay sa aming tithes and offering at maging sa aming first fruit, and if we think, Lord, makukulangan kami, mali po yun, Lord, kasi hindi nagkukulang ang grasya ng Diyos sa buhay po namin. Kami man po'y magulang, single parent, estudyante o young professional, negosyante o empleyado, salamat sa paalala, Lord, na ang grasya nyo ay mas matindi kesa sa aming mga pinapasukan, kesa sa mga nagpapasahod sa amin, kesa sa aming pong mga inaasahan sa buhay. Lord, we're picturing isang talon o falls. Nasa baba kami, nakatipang aming kamay, at handa pong tanggapin ang buhos ng rumaragasang pagpapala ng grasya na nagmumula sa langit. Lord, ibuhos nyo po sa banda rito. Ibuhos nyo po sa pamilya namin. Ibuhos nyo po sa pag-aaral namin. Ibuhos nyo po sa negosyo namin. Lord, kagaya ng Macedonian Church, ibuhos nyo po sa sitwasyon namin. For nothing is impossible with you, Lord. And again, Lord, we're doing this not because we want to be blessed, but because we love you. We want to honor how you have given us grace freely. In Jesus' name we pray. Lahat ng nagmamahal kay Lord, sumigaw ng malakas na. Amen at amen. Let us give because God loves a cheerful giver.